Mga kapatid, magandang maulan na gabi sa ating lahat. Maligayang paghahanda po para sa kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, ang patrona ng ating parokya. Ang okasyong ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggunita sa kapanganakan ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, na naging daan para sa pagdating ng ating tagapagligtas, si Jesucristo. Gusto ko pong pagnilayan natin ngayong gabi ang importansya ng kapanganakan ng ating mahal na ina na nagbigay daan para sa kapanganakan ni Jesus na ating tagapagligtas. Alam naman po nating lahat na ang kapanganakan ni Maria ay susi sa pagdating ni Jesus bilang si Maria ay naging vessel o tagapagdala ni Jesus sa ating mundo. Katulad ng sa ating unang pagbasa, maaari nating ituring si Maria bilang isa sa mga taong nagtataglay ng Espiritu, na mismo ang Diyos ay siyang nagpapatubo at nagpapalago. Si Maria sa kanyang malalim na pananampalataya ay pinili ng Diyos upang maging tagapagdala ng plano para sa kaligtasan ng mundo. Ang kanyang kapanganakan ay nagsisilbing simula ng mas malawak na plano ng Diyos upang magkatawang tao ang kanyang anak na si Jesus. Si Maria ay pinili ng Diyos upang maging ina ng tagapagligtas. At sa kanyang kapanganakan, ang Diyos ay nagbigay ng espesyal na biyaya sa sangkatauhan. Siya ang nagdala ng pag-asa at kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya po ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Maria ay nagpapakita ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng pagkakataong makilala ang kanyang anak na ang misyon ay magbigay ng kaligtasan at pag-asa sa lahat. Ang kapanganakan ni Maria ay nagbibigay daan sa misyon ni Jesus tulad ng nakita natin sa ating ebanghelyo. Sa kanyang kapanganakan, lumitaw ang tunay na pag-asa para sa lahat ng tao, lalo na sa mga taong may sakit. At ang bawat hakbang ni Jesus patungo sa kanyang misyon ay nagsimula sa kapanganakan ni Maria. Ngayon, nais kong iugnay ang ating pagdiriwang sa kapanganakan ng ating mga ina. Actually, birthday rin po ng nanay ko ngayon. Pero hindi ako nakauwi kasi andito ako, malayo sila sa probinsya. Katulad ng kapanganakan ni Maria na naging susi sa pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesus, ang kapanganakan rin ng ating mga ina ay isang mabuting balita para sa mundo. Sa kadahilan ng sila rin ang naging tagapagdala ng bawat isa sa atin dito sa mundo. Hindi po ba good news yon? Dahil sa kapanganakan ng mga ina natin, ay tayo rin ay naidala dito sa mundo. Marahil sa karamihan sa atin, good news yon. Pero baka sa iba hindi. Pwedeng itaas yung kamay na hindi good news para sa kanila? Hindi. Hindi ba? So sana po ay good news para sa ating lahat ang kapanganakan ng ating mga ina. Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina na nagsilbing tunay na tagapagdala ng pagmamahal at sakripisyo. Ang kanyang kapanganakan at ang kanyang buhay ay naging daan upang kami magkakapatid ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang kanyang pagmamahal at sakripisyo ay walang kapantay, tulad ng pagmamahal ni Maria sa kanyang anak. Medyo napaaga po na pumanaw ang aking ama noong 1998. So motorcycle accident po. Kaya mag-isang pinasa ni nanay ang pagpapaaral sa aming 6 na magkakapatid. Nung panahong iyon, 4 po ang nagkokolehiyo. Isang nasa high school, ako po yun, at isang nasa grade school. Public school teacher po si nanay, kaya araw-araw siyang pumapasok, suot-suot ang simpleng damit. Kasi nga hindi niya kayang bumili ng maraming magagarang mga damit. Hindi naman sapat ang kita ng public school teacher noon para tustusan kaming lahat. So mga 1998 po yun, sa tingin ko ang sahod noon masyadong mababa pa para sa mga teachers. Later na yung adjustment na nangyari. So hindi po sapat ang kita ng public school teacher para sa amin. Kaya naalala ko, nagbebenta si nanay noon ng yema. Pwede pa yun, di ba? Dati sa mga classroom, may yema, gano'n. Tapos, meron din kaming bayabas, kasi medyo, nandun kami sa rural areas, may mga tanim kaming bayabas, gano'n. So,
Pag may ma-harvest kami, sa slice namin yun, lalagay sa plastic, tapos dadalhin ni nanay sa classroom, magbebenta siya doon. So parang nagsa-sideline siya during recess sa classroom. So kinailangan niyang umutang rin sa cooperative kapag bayaran na ng mga utang, ng mga tuition, at sa mga kaibigan niya ay humingi rin ng tulong. So ganun na lamang po ang sakripisyo na dinaanan ng aking nanay. Kapag tayo ay tunay nagmamahal, kinakaya ang lahat, nagsa-self-sacrifice kahit hirap na, bigay pa rin ng bigay, di po ba? So ilang taong nakalipas nang namatay nga si tatay, naglayas naman ang aming panganay. Nagdesisyon kasi siyang humiwalay na. Seaman siya noon, tumutulong sa gastusin ng pamilya. Nagbibigay siya ng pang-tuition at pang-allowance namin. Pero nagkaroon ng hidwaan sa pera ang kuya at si nanay. So simula noong 2013, isang beses lang nagpakita si kuya kay nanay. Tapos noong 2007, pinuntahan niya si nanay sa eskwelahan upang sabihing puputulin na niya ang kanilang relasyon. Huwag na daw siyang hanapin pa. Parang nakikipag-break lang, pero ito break up ng panganay na anak sa kanyang ina. Siyempre nasaktan si nanay. Gabi-gabi, patago siyang umiiyak. Nang kinaumagahan naman, kumakayod pa rin. Tinitiis ang sakit. 5 pa kasi kaming umaasa sa kanya. Dahil nga nagtago ang kuya, wala na kaming contact sa kanya. Pero si nanay, hinahanap pa rin siya. Pinupuntahan niya ang mga kaibigan ni kuya, nagtatanong, nakikibalita. Nagmamakaawa nga rin sa mga ahensya ng gobyerno para malaman ang employer ni kuya. Umambot na rin siya sa albularyo at sa mga espiritista. Katulad ng sa Parable of the Lost Sheep at Parable of the Lost Coin, patuloy siyang naghanap. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya mahagkan ang nawawalang anak. At noong 2015, makalipas ang 12 taong pangungulila, ay umuwi na rin si kuya. Nagkapatawaran sila, niyakap at hinagkan ng ina ang kanyang anak, at ng anak ang kanyang inang patuloy na nagmamahal. Marahil ganito rin po ang kapanganakan ni Maria. Ito'y nagbibigay daan sa kapanganakan ni Jesus, at sa katunayan, ang bawat kapanganakan ng ating mga ina, tulad ng aking ina, ay nagdadala rin ng tunay na pagmamahal at pag-asa sa ating mga buhay. Ang ating mga ina sa kanilang sariling paraan, kahit hindi man perpekto, ay mga takapagdala ng buhay at direksyon sa ating mga landas. Ang kanilang sakripisyo at pagmamahal ay patunay ng tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin, na ipinakita niya sa pamamagitan ni Maria at ng ating mga ina. Sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ng Birheng Maria, iniimbitahan tayo na magmuni-muni sa papel ng ating mga ina sa ating buhay. Paano natin papahalagahan ang kanilang sakripisyo at pagmamahal? Kung hindi man sila naging mabuting ina sa atin, paano natin sila mapapatawad? Paano natin bubuksan ang ating mga puso na magkaroon ng oportunidad na magpaisa ulit? Paano natin matutularan ang halimbawa ni Maria sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pagpapakumbaba sa ating mga pamilya at sa ating mga kapwa? Sa pagtatapos po ng pagdiriwang natin ngayong gabi, hilingin natin sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria na bigyan tayo ng lakas at inspirasyon na maging bukas sa pagmamahal at sakripisyo para sa ating pamilya at sa lahat ng tao. Tularan natin ang halimbawa ni Maria na sa kanyang kapanganakan, nagbigay siya ng daan para sa pagdating ng tagapagligtas. At sa bawat kapanganakan ng ating mga ina, nabigay din sila ng buhay at pag-asa sa ating mga kinabukasan. So sa ating pagdiriwang ng pista sa kapanganakan ni Birheng Maria, naway mapagtanto natin ang kahalagahan ng mga taong naging tagapagdala ng pagmamahal at pag-asa sa ating buhay, at ang pagkilala sa biyaya ng Diyos sa bawat kapanganakan at sakripisyo ng ating mga ina. Amen.